Hello guys, okay, so continuation tayo ng discussion natin regarding sa analysis of structures natin using method of joints and method of section. So situation 26, the truss is loaded by a 4 kN and 5 kN force applied at B and A respectively. So ito yung figure, no, para doon. So the questions are compute the force in member AE. So, i-highlight na natin yon. So, where is AE? So, ito yon. Next is compute the force in CF. So, nasan yon? So, ito. And then lastly, compute the force in BF. So, ito naman. Okay, so ano ang first solution dito, class? So, always start from determining the value ng ating mga support reaction. So at E, meron ditong roller. So ang support reaction lang dito, class, is yung perpendicular sa surface, which is vertical, no? So tawagin na lang natin tong EV, no? Support reaction at E. And then sa D, so ito is naka-pin connected. So it has a horizontal component. So let's say ganyan na lang yung direction. At tawagin nating D horizontal, and then pag ganito naman yung isa, yung kanyang vertical component na DV. Okay, so unahin nating isolve ang mga support reaction na yan. So first, start tayo sa summation ng forces along X, dapat 0. So considering forces to the right positive. So class, ang nakikita mo dyan na horizontal force is yung DH alone. So we can say that DH from that specific problem is 0. So walang horizontal component. Okay? Yung support reaction at D. So next is paano kukunin yung mga vertical? So pwede nating gamitin yung summation ng forces along Y, dapat 0. So considering natin upward forces to be positive. Pero sabi ko nga, class, ito ginagamit na lang natin ito to counter check, no, yung makukuha nating mga vertical reaction using yung summation ng moment, no? Pang counter check lang to. So we can say that yung mga upward forces is EV and DV, and yun yung downward natin is what? 5 and 4. So equals 0. So, ito talaga dapat yung pagkukuhaan natin, no? So, take tayo ng summation ng moment. Dapat 0. So, pipili ka ng point, di ba? At yung pipiliing point, yung location ng support. So, we can try yung mag-summation ng moment at E. Dapat 0. So, consider tayo clockwise moments to be positive. So, we know, roller, support, walang resistance yan sa moment. Okay? So, wala tayong ilalagay na parang moment reaction dyan at E. So, anyways, and start lang tayo mag-moment sa E. So, yung 5 kN, ang ikot niyan is what? Counterclockwise, di ba? Ito. So, hindi ko na masyadong i-highlight yan, class, kasi dapat praktisado ko na. So, 5 moment arm at E is 6. So, counter, negative. And then yung 4, negative 4. So, ito naman, moment arm sa E is 3. And then, so ito, tanggalin na natin to sa sistema. Kasi 0 naman yan. So, yung DV is, again, counterclockwise. So, ayun, ang ikot niya pa ganun, no? At E. So, negative DV moment arm is etong 3. So, DV times 3, and then wala nang ibang iikot, so equals 0. So, from that, no, makukuha nating value ng DV is negative. So, meaning to say, wrong yung assumed direction natin. So, ilan yan, class? So, that is negative 14, no? So, ibig sabihin pala, dapat yung DV is 14
Okay, dapat siya is 14 kilonewton na ang direction niya is downward. So, palitan na natin dito yun para hindi tayo magkamali later on. So, ito pala is downward, no? And then, 14. Okay? So, next is paano yung EV. So, pwede mo naman dito na kunin yon. So, pero practicein na natin yung mas safe na solution. Mag-take naman tayo ng summation ng moment sa kabilang support location sa D. So, dapat 0. So, we consider clockwise moments again to be positive. So, dito tayo mag-moment sa D. So, ano yung mga iikot dyan? Yung 5, yung 4, saka yung EV. So, yung 5, negative, no? Counterclockwise. Moment arm ng 5 is 3 plus 3 plus 3. That is 9. Yung 4, moment arm is 6. And then yung EB, no, clockwise moment siya dyan. So, positive siya. So, plus EV, and then moment arm is 3. So, wala nang iikot na force dun sa point D natin. So, equate to 0. So, with that, we can solve for the value ng vertical reaction at E. And that is how much? So, that is what? 23 kilonewton. And then positive, so meaning to say, tama yung direction natin na upward. Okay? So, lagay natin siya dito sa figure. 23 kilonewtons. So, let's try to counter-check na lang, no, using this one. So, sabi ko nga, pang-checking lang siya kung tama. So, substitute natin dito 23. So, dito, yung dV, since downward na siya, so dapat siya is, dapat negative siya, di ba? Considering yung etong, direction, upward. Kasi naging downward siya, so dapat siya is negative. So, magiging negative, negative 14. So, try nga natin, 24 or 23 minus 14 minus 5 minus 4. So, 0, no? So, ibig sabihin, na-counter-check natin na tama yung mga nakuha nating support reaction. So, support reaction pa lang yung class. Wala pa tayo dun sa talagang hinahanap. So, unang hinahanap is yung force in AE. So, ito yon, no? Ito yung AE. So, paano kaya natin makukuha yan, class? Nang madali. So, if we try to consider ng joint, no, method of joint. So, kung magpupunta tayo sa joint E, so, kuha ko ng ibang kulay siguro. Ayan. Kung itatry natin mag-method of joint sa E, tatlong members yung connected, no? Itong AE, itong CE, saka itong ED. So, hindi pwede, di ba? Kasi nga, ang kaya lang ng method of joint hanggang dalawang unknowns lang. So, saan ba dyan yung joint na dalawa lang yung yung connected member? So, itong itong D, no? Dalawa lang ang connected sa kanya. So, pwede kang magsimula dyan. Kaso ang sobrang nun class, ang tedious nun kasi kukunin mo pa sila, no? Bago mo makuha yung hinahanap talaga. So, hindi magandang idea siguro na mag-method of joint kasi nga medyo magtatagal tayo. So, ano yung pwede natin gawin, class? So, nakikita mo ito, saka ito, unknown sila at hinahanap sa problem, di ba? So, I think we can maximize using yung method of section, yung section passing through dun sa dalawang nawawala. Okay? So, pag kinat mo kasi sila, lalabas yung internal forces nila, di ba? So, ibig sabihin, at one method, no, nung solution natin is masasolve na natin yung two na hinahanap, no, yung dalawang nawawala. So, pwede kang pumili kung sinong gusto mo, kung left or right section. So, I think mas gusto ko tong nasa left. Okay? So, let's call it section AA. So, at section AA, so drawing lang natin yung yung left section. So, anong itsura niyan? So, parang ito yan, triangle.
And then, meron dito. So, lagay lang natin yung pattern, no? Doon sa nakat na member. So, parang ganyan. And then, papunta dito. So, parang ito yung lumalabas na imaginary point C. Ito ang point P. Ito ang point A. Ito ang F. And then, here, ito naman yung ating AE. So, hanggang papunta dito yung E. Okay. So, na-imagine nyo ba, class, yung ating ginawang section? Okay. So, nakat, no? Nakat yung BC, nakat yung FC, saka yung AE. So, highlight lang natin yung mga joints. So, ibig sabihin, kung nakakat sila, lalabas yung mga internal forces sa kanila. Now, mag-a-assume tayo ng direction. So, bago tayo mag-assume, wag pala kalimutan, no, yung mga external forces na nandoon sa section na ina-analyze mo. So, we have here yung 5 and yung 4. So, kailangan present yan dito. So, meron tayo ditong 5 kilonewton. And then, at joint B, so merong external loading na 4 kilonewton. Okay? So, after natin ma-drawing nun lahat ng detalye, so, ngayon, assume na tayo na magiging internal force doon sa mga nakat nating members. So, it's either tension or compression. So, kung hindi ka nga sanay, so, pwede naman, puro tension na lang. So, laging away doon sa joint. Okay? So, tawagin natin tong force BC. Ito, force FC or CF. Unahin natin yung mas nauunang letter. And then, ito yung force AE. Okay. So, ngayon, ito, kailangan natin makuha itong dalawang to. Ayan, saka ito. So, ano kaya yung equation of equilibrium na the best gamitin para makuha natin yung dalawang yan, class? So, define natin yung mga distances, I think. So, ito, A papuntang F, ilan yan? Diba 3 yan? And then, ito, yung C papuntang E, ayan. So, 3 rin ito. So, later on kasi kailangan natin sila. Okay, and then, ano pa? Ito, yung AV or yung AB. Okay, so lagay lang muna natin yung mga important details. So, ito is 3. And then, yung A papuntang E. So, ito, ilan to? Yung A papuntang E. So, kung ang total height is 5, and then ito is 3. So, therefore, ito is 2. Tama? So, 2 yan. No? A papuntang E. So, baka lang kasi kailanganin natin siya later on. So, this one is 2. So, now, focus na tayo dito. Pwede na nating iwan yung figure sa taas. So, sabi ko, anong best equation of equilibrium yung dapat natin gamitin para ma-solve natin directly yung mga hinahanap, no? So, I think ang best doon is gusto natin, di ba, tatlo yung unknowns dyan, eliminate natin as much as possible yung ibang unknowns, no? So, kung ang gagawin natin, no, kung magmo-moment tayo dito sa imaginary point C, so therefore, etong FBC and then etong FCF, no, parehas silang dadaan dun sa imaginary point C. So, pag nag-moment tayo, may eliminate sila. And then, ang matitira, eto na lang, AE. No? So, I think, isa yun sa best na equation of equilibrium na pwede nating i-utilize. So, we take summation ng moment doon sa imaginary point C. So, dapat 0. So, we consider clockwise moments to be positive. And itong FAE, naka-incline siya, no? So, gawin natin, i-components natin siya. So, by property ng transmissibility ng force, so pwede natin siyang dalhin dito, no? Pwede natin siyang dalhin dito kasi ito yung line of action niya. So, ang components niya is pwede nang mapunta dito. So, ito yung magiging component. So, ito yung magiging FAE na vertical component, and then ito yung magiging FAE na, or rather, ano pala to? Horizontal.
na component. And then ito yung vertical. So, paano makukuha yan yung mga components? E di analyze natin yung triangle, no? So, yung triangle neto is what? 2 ang vertical and then 6 ang horizontal, no? So, with that, para siyang pwede nating palitan na lang ng 1:3. Kasi 2:6, di ba? So, palitan natin ng 1:3 and then this one magiging square root of 10. Okay? So, ayan, analyze muna natin for the horizontal component, that is yung magnitude ng total force and then times yung horizontal 3 over square root of 10. And then for the vertical one, magnitude FAE and then yung vertical 1 and then hypotenuse 10. Okay. So, ayan, start na tayo mag-moment sa C ng lahat ng forces. So, pwede mong gawing practice, unahin mo muna yung mga external forces. So, unahin natin itong 4. So, yung 4, counterclockwise ang moment sa C, ang moment arm is 3. So, negative 4 times 3. Okay? Next is itong 5. So, again, counterclockwise yung magiging moment din sa C. Ang moment arm is 6. So, minus 5 times 6. And then, next is yung mga internal forces. So, ito, walang moment. Passing through C kasi siya. And the same din dito, walang moment since passing through C rin siya. So, ang next is ito na lang AE na ang imo-moment nga natin is itong mga components niya. Yung dalawang yan. So, if we consider itong vertical component niya, makikita mo yung line of action niyan is what? Ayun, no? Dadaan yan sa C, di ba? So, meaning to say, yung vertical component, wala rin siyang moment na makikreate. So, sino na lang yung mag-moment? Eh di ito na lang, horizontal. Okay, ang moment niyan is what? Counter, no? Counter. So, meaning to say, negative. So, magiging negative yung horizontal component na equal sa FAE times 3 over square root of 10. And then, yung moment arm niya is what? Itong distance na to, di ba? Which is, ito yun, yung 3 plus 2. So, that is 5. So, sana nakuha. And then, wala nang ibang iikot, di ba? So, equate to 0. So, meaning to say, masasolve na natin class yung FAE. Okay, so ilan yung FAE dyan class? No, sa equation. Okay, so lumabas is what? Negative 8.85 and then syempre unit is in kilonewtons. So, class lumabas is negative. Anong ibig sabihin? Dahil nag-negative siya, ibig sabihin, mali yung assumed direction natin, no? So, ang assumed direction kasi natin sa kanya is tensile force siya. So, meaning to say, nag-negative. So, siya pala is dapat compressive, no? Siya is 8.85 kilonewton na force na compressive force. So, towards sa joint dapat siya. So, papalitan lang natin to. No, pwede na natin siyang i-correct kasi alam na natin yung tama niyang direction. So, parang pag ganito pala siya. Papunta dun sa joint, no? Ayan na yung FAE. Okay? So, anyways, so tama ba ang nakuha nating sagot? So, ayun, no? 8.85 kilonewton compression. So, therefore, correct. Okay? Next is yung CF. So, paano makukuha tong CF class? Okay? So, isip ka ulit, no? Pwede ka mag-moment sa ibang point, no? Pero, I think, ang gusto ko na lang i-utilize dito, no? Marami kasing way Pero, ang naiisip ko is mag-ano na lang ako. Using yung same section, summation na lang ako dito ng forces along y equals 0. No? Yung mga vertical forces natin. So, consider upward forces to be positive. Bakit? Kasi itong FBC,
wala naman siyang vertical component, di ba? So, parang eliminated siya. So, ito lang yung meron, yung FCF, yung hinahanap, tapos itong FAE, meron naman na tayo niyang class value, di ba? So, madali nang kunin yung ano niyan, yung vertical component niyan. And then, ito, mga vertical forces, external forces. So, I think, directly, masasolve na natin yung ano, yung value ng FCF. Okay? So, with that, kunin muna natin yung ano, yung slope netong FCF. So, from the figure, di ba, ito is 3. And then, nasan pa? Itong horizontal distance niya is 3 din, di ba? So, parang 3:3 or 1:1. So, pwede tayong gawa na dito ng triangle. So, para siyang 1:1. Therefore, ito is square root of 2. Okay? So, vertical tayo. Hindi ko napapakita, no? Yung pag-create na itong component kasi marunong ka na yan. So, unahin muna natin yung mga external forces. So, we have 5 downward. And then 4 na downward. So, negative. So, negative 5. Then, minus 4. And then, yung mga internal forces, itong FAE. So, yung vertical niyan is what? Pataas, no? So, positive. FAE. And then, yung vertical niya is, using yung triangle, yung 1 over square root of 10. And then, itong FCF, so yung vertical component niyan is pataas din. So, plus again, FCF, and then, yung vertical niya is yung 1 over hypotenuse square root of 2. So, yung FBC, sabi natin, eliminated since wala siyang vertical component. So, ano mangyari? Di equated na to sa 0. So, palitan mo lang tong FAE nung nasolve mo kanina na 8.85. So, with that, masolve na natin yung FCF. Okay? So, how much iyan, class? Okay, so ang sagot sa calculator ko is positive value na 8.768 or 77 kilonewton. So, dahil positive, meaning to say, edi tama yung assumed direction natin, no? Na siya is a tensile force. Okay? So, let's check kung nasa choices and kung correct. So, ayan, no, correct siya. 8.77 kilonewton and tension. Okay, so lastly, itong member BF. So, kung titingnan natin dito yan, ito yan, yung vertical dito. So, paano naman natin class makukuha yung tawag dito? Yung value ng internal or member force, no? Dito sa member BF natin. So, pwede siguro, ang i-utilize mo, mag-method of joints ka dito sa B. No? Pag nag-method of joints ka dyan sa B, so wala kang BA, wala kang BF, so sad, wala kang BF. Anyways, ayan, wala ka ring BC. So, tatlo yung unknowns. So, ibig sabihin, hindi natin may utilize yung method of joints unless meron tayong makuwang value nung isa dun sa tatlong nawawala. Which is, eto yan, no, yung BC. So, pwede, dito kasi, sa method of section, pwede na nating ituloy na kunin itong FBC. So, paano? Di yung hindi mo pa nagagamit, yung summation ng forces horizontal, no? Equal 0. So, if you try to do that, makukuha mo itong FBC. Tapos, pag may FBC ka na, so, pag nag-method of joints ka dito sa B, di dalawa na lang yung unknown, yung BA saka yung BF. Okay? Pero, ayoko yun, class. Ang gagawin ko dito is ito. So, tatry ko lang kung pwede. What if ito yung gamitin kong cutting section? So, pwede kaya yan? Try lang natin, no? So, kung ganyan magiging cutting section natin, and then gusto ko, i-consider yung nandito sa left side niyan. So, tawagin natin to? Cutting section BB.
Okay, so matitira yung nandito lang sa left side, no? So, try mong imagine in class, ha? So, copy nga natin para hindi tayo malito. Dito. So, i-redraw na lang natin. So, sabi ko, ang magiging cutting section ko is pa ganito. So, very unusual, no? Bakit kaya yun yung ginawa ni sir? So, try lang natin, no? Ano yung may imagine natin? So, kung idodrawing natin yung nasa left section, so, ano yung makikita natin? So, lagay muna tayo dito. At section BB. Okay. So, ito yung members. Ito yung joint B. So, ito yung member BC. So, extend lang natin. And then, ito yung BF. So, extend. And then, ito yung, let's say, A. And then, ito yung AF. Naputol din siya, no? Yung AF. So, dumadami pala yung unknowns. Bakit yan yung pinili ni sir? Oh, wait ka lang. So, dito, yung AE, nakaganyan siya. So, yan, no? So, sana nag-guess yung ginawa ko. Ito yung C. Ito yung parang imaginary F. And then, ito yung imaginary E. Okay? So, ilang members yung naputol natin, class? Actually, marami. 1, BC, yung BF, 2, yung AF, 3, and then, etong AE, 4. So, very unusual, class, na ginagawa na sumusobra sa tatlo yung kinakat natin. Kasi nga sabi natin, by method of section, tatlo lang yung available equation of equilibrium. So, as much as possible, tatlo lang yung pwede nating ikat na member. Pero ang ginawa ko, nag-exceed pa ako, naging 4. So, bakit, class? Kasi dito, may na-imagine lang ako. Pero, yun, class, kung ayaw mo naman tong gawin, pwede mo nga yung gawin yung kanina. Solve mo tong BC, tapos method of joints ka dito sa B. So, pwede mong try yun on your own. Pero, ito nga, papakita ko sa inyo, bakit ko ginawa yan. So, let's say, sabi natin, lalabas yung mga internal forces, di ba, dun sa mga nakat nating members. So, yung BC, let's say, eto siya, tensile pa rin kasi hindi naman natin alam kung tension or compression siya. So, let's say, tension na lang siya. So, F, BC. And then, itong sa BF, so, let's say, tension na lang din. So, F, BF. And then, etong sa AF, so nakat din siya. So, let's say, tension na lang din. So, F, AF. And then, dito sa AE, so, hindi na tayo mag-a-assume kasi nga, meron na tayo niyan, di ba? Ito, compression. So, papunta dun siya sa, sa joint. So, ito siya. F, AE. May value na tayo niyan na 8.85 kilonewtons. So, hindi pala 4 yung unknowns kasi may value na tayo nung isa. And then, class, huwag kakalimutan yung mga external forces na nandoon sa section being analyzed. So, nandiyan pa rin yung yung 5 and 4. So, here, ito yung 5. And then here, andito yung 4. Okay, so bakit ko ginawa yan, class? Kasi ayoko nang isolve tong FBC. Kasi nga, hindi naman siya hinahanap sa problem eh. At nakikita ko dito, class, no, yung BF is vertical force. Itong AF, horizontal. And then ito, may vertical component. So, ano yung nai-imagine mo dito, class? Ang nai-imagine ko dito is that I can utilize yung equation of equilibrium na summation dapat ng forces vertical dapat magsi-zero. So, considering upward forces to be positive. Okay? Using this one, may eliminate ko ngayon itong FBC at itong FAF. No, yun yung rationale ko kung bakit nag-method of section ako. Okay? So, sana na-appreciate nyo yung ginawa natin. So, unahin natin yung mga external loadings. So, that is negative 5 minus 4. And then yung FBF, so downward. So, minus BF.
And then, yung yung AE. So, mayroon siyang upward na component. So, plus, yung FAE na mayroon siyang upward component, no? Which is what? Ano yung triangle neto kanina? Ito is 1, 3, square root of 10. So, times vertical 1 over hypotenuse square root of 10 equals 0. Okay, so FAE 8.85. So, with that class, directly masasolve na natin yung FBF. So, yun. Ilan yung sagot yan, class? So, sagot is negative 6.2 kilonewtons. So, again, negative ang nakuha natin, meaning to say, wrong yung assumed direction. So, hindi pala siya tension, kundi siya ay 6.2 kilonewton na compression. Okay? So, that is now our answer. So, pwede nating palitan yung direction dito para maging tama. So, siya pala is compression towards dun sa joint. So, ganyan siya. So, ano yung sagot? E di sa problem natin, number 80. So, sagot is what? Letter A. No? 6.2 kilonewton compression. And we are correct. Okay, so ayun guys, no. So sana na-appreciate nyo yung naging diskarte natin, no, para mas mapabilis na ma-solve yung hinahanap lang, no, without solving for the other unknowns na hindi naman parte nung nung problem sa board exam. Okay? So ayun guys, no. So actually meron pang ibang solution diyan eh. So pwede kung ayaw mo na magka-cut, edi eto, analyze mo tong joint E. Rather F pala to, no? Joint F. So, pag in-analyze mo yan, tatlong members ang connected. Yung AF, yung BF, saka itong CF. So, yung CF class, hindi naman na siya unknown. Kasi may nakuha na tayo niyan, may value na siya. So, meaning to say, no, pwede rin pala yun, no? Method of joints at F. So, yung isang member is may value na. So, 2 members na lang yung nawawala. So, pwede mong gawin doon, class, summation ng forces vertical. O, mas mabilis pa yun compared dito. No? So, ito, pinakita ko lang kasi sabi ko nga, maraming ways eh. Maraming ways talaga para ma-solve yung mga member forces. So, ayun guys, so, yung next sample problem naman natin sa next video na natin i-solve. So, ayun guys, kung na-gets, so that's good. So, thank you guys for watching. So, see you sa next video natin. Okay? So, God bless.